May tanong sa akin, Present Boss Ray, tagal ko pong di nakapanood. Wala po kasing internet sa pinuntahan ko, boss. Tanong ko lang po, kung di po kayo bayad sa OLA at na-report po kayo sa CIC, di na po ba tayo makakapag-loan sa financing, lending, o napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin, naalamin po natin kung hindi na ho ba talaga tayo maaaring makahiram, no? Pagka po naipasa na, no? Yung basic information po natin sa CIC, sa ibang mga lending at financing. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong katanungan. Okay, so ang tanong niyo po dito is kung na hindi nakabayad dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, at report na sa CIC, hindi na ba tayo makakapag-loan sa mga financing tsaka lending? Kasi ganito ho yan, alam naman ho natin lahat na meron pong mga legitimate na mga lending na online na abusado pa rin. At ang masaklap po, nakapag-report na po sila sa CIC. So definitely yan, pag sinabing na report, makikita po ng mga ibang mga nag-access at nagsasubmit din po sa CIC. Okay? Pero bago ho natin sagutin ng tuluyan yan, alamin po muna natin ano po ba yung CIC at paano ba siya na-create. Okay? Kasi po nung 2008, nakapag-decide po ang ating gobyerno na mag-create po ng central system po para po sa credit. So ito nga po yung KISA, ito po yung Credit Information System Act, or yung RA 9510. Okay, so 2008 po yan na enacted. So na-enact po yan, ang pinaka key na aspect niyan is magtayo po ng credit bureau, which is yung Credit Information Corporation. Okay, so nung naitatag po yung Credit Information Corporation, ang inilagay po na tagapamahala is ang SEC po, o ang Securities and Exchange Commission. So sila po ang namamahala diyan sa ngayon ng CIC. But ang may balita ho ako narinig na balak yata pong ilipat ng BSP, pero balita pa lamang po iyon. Pero kung ako tatanungin, siguro mas mas maganda yon, para at least po ang si SEC is makapag-concentrate po talaga dun sa lalo na yung mga abusadong online lending apps, lalo ho nilang matutukan. Kasi medyo mahirap at mabigat po kasi yung ikaw na yung governing body ng kumpanya ng mga lending at saka yung iba pong korporasyon, tapos lalagyan ka pa ng CIC. So siguro mas magiging pagka sa BSP. Opinion ko po ito, wala ho akong ibang inaano rito. Okay, so ngayon nung naitatag na po itong CIC, so ang unang-una kong gagawin dyan is dapat magpamiyembro po lahat po ng mga financing institution, lending institution, banks, and even po yung mga telecom and insurances. Okay, so kasi po bakit po sila nire-require? Kasi po ito yan. Dito po kasi makikita nila yung pong history ng credit nung isang pong individual na nakapanghiram dun sa institution na yan, mapa-lending yan, financing, bank, insurance, or telecom. So kumbaga magagabayan po yung mga mga kumpanya na yon kung ito po ba'y pahihiramin po nila o hindi. Kaya po napaka-importante na malinis po yung ating credit information or credit history. Okay? Ito ho, sasabihin ko sa inyo, I myself po na kumbaga nadapa, kasi nung kabataan, syempre medyo mapusok tayo na kapag tayo sa credit card,
medyo na max out natin yung credit card, na pabayaan po talaga. Ngayon, nahirapan po ako talaga doon. Kasi, hindi pa kumbaga, hindi ko pa kaya bayaran talaga base dun sa aking kinikita, inutang ko na. So ngayon, nagkamarka ako sa CIC. At saka hindi lang po sa CIC, pati po sa sa NFIS. So talagang nahirapan ho akong bawiin. Buti na lamang po, marami po ang nagbigay sa akin ng abiso na makipag-usap po dun sa credit card company para po matapos na yan. So ang ginawa ko po, kinausap ko po sila, ni-restructure po yung aking account at binayaran ko po siya, no, na yung sa amortization is naaayon po doon sa aking kinikita para hindi naman ho ako mahirapan, no? Kasi pagka ho yan, kumbaga nag-restructure ka nga at sa tingin mo naman mahihirapan ka sa amortization, wag ka na lang mag-restructure. 'Di ba? Kaya ka nga nagpa-restructure para at least mabayaran mo na siya doon sa amount na kaya mo talaga siyang bayaran. Okay, so balik po tayo. Ngayon, ito po 'yan. Pagka po kasi yung yung information po ninyo, basic information is nadala na po sa system ng CIC. Lahat po ng accessing entity nakikita po 'yan. Okay? Kaya po nagtataka kayo, no, na for example, sa isang bugok na ola, nanghiram kayo. Maganda naman ang payment history nyo, pero hindi kayo pinautang. Okay? Wag ho kayo magtataka doon. Kasi hindi ho porkit maganda yung record nyo dito sa sa bugok at abusadong online lending apps na to, no, automatic po pwede na kayong parilonin. Kasi po ganito yan. Kada hiram nyo po, nag-check po yan. No, doon po sa CIC. Okay? Kasi kaya sila nag-check kasi yung nilakad po na araw na yun, baka mamaya nanghiram din kayo sa ibang mga lending, financing, bangko, or iba pang mga pautangan po. Kaya chine-check po nila yon. Ngayon, kung dito sa lending na to, nabayaran nyo, for example, no, tumakbo po 7 araw, nabayaran nyo, baka mamaya doon sa tinakbo 7 araw, may nahiraman kayong iba. So, kailangan ho nilang checkin yun. No? Kaya, minsan nagtataka tayo, ba't di ako pinahiram? Maganda naman ang bayad ko 1 day before the due date. Nagbayad naman po ako. Diba? Bakit ako na-decline? Diba? So, yun yung kalimitan na na may mga tanong po sa akin. Wag ho kayong magtaka. Kasi hindi ho porkit magaling kayo magbayad dito sa OLA na to, sa bangko na to, sa lending na to, sa financing na to, is pahiramin kayo kagad, hindi po. I-check pa ulit yan. Kasi meron may gap between yung sa disbursement date tsaka dun sa due date. Baka mamaya kasi yung gap na yon, nanghiram kayo sa iba. Okay? Wag ho kayong magagalit dun sa mga lending na yon. Okay? Kasi tinitingnan lang po nila or inaano lang nila yung kapakanan po ninyo. Kasi pagka ho kayo, no, inapruban ng inapruban, ma-expose ho kayo ng sobra. Baka hindi rin ho kayo makabayad. Actually, yun po ang papel ng CIC. Okay? Ang CIC ho kasi, for example, meron kayong hindi nabayaran. Okay? Meron let's say, kayong hehiraman na lending, no? Checkin ho nung lending na yon, no? I-assess niya naman ho. Kasi, ang mga pautangan po kasi, kanya-kanya ho ng patakaran yan. May sarili-sarili pong credit and collection policy yan. Kung itong lending na hehiraman po ninyo is, kumbaga, chinek niya at na-assess niya na kaya mo pang magbayad kahit na past due ka doon, maaari ka nilang pahiramin. Now, kung makikita kasi doon sa record mo na sunod-sunod yun, puro past due, puro delinquente, well, wag na ho tayong magtaka. No, kasi definitely yan, hindi na tayo mapapahiram. No, kaya nga, lagi ko sinasabi di ba sa ating mga video, wag hong lagi kayo nanghihiram. No, kasi pagka lagi kayo nanghihiram at yan ay submitting entity po sa CIC, definitely makikita po yung record nyo. Kasi yan, kumbaga, nakalista po lahat yan lending A, lending B, lending C, lending D, financing A, financing po. So, lahat po yun makikita nila. Especially po kung yan ay submitting entity ng CIC. Doon po sa tanong po ninyo, no, kung merong hindi nabayaran sa OLA, well, unang-una po, kung yung bang bugok at abusadong OLA na yan, submitting entity ng CIC, there's a probability, no, na hindi ka na mapahiram. Pero depende, ulitin ko depende pa rin po kasi sa assessment yan nung nagpapahiram. Ngayon, kung makikita po na marami kayo talagang OLA na hindi nabayaran, well, huwag na ho tayong magtaka. No, kasi ina-assess po yan at yun po ang basyan kasi isa yan, no, sa
sa mission nung Credit Information System Act. Para po hindi magkapatong-patong yung inyong hinihiram, para hindi ho kayo mahirapan. Kumbaga may central na na system na po pwede hong masilip lahat ng inyong credit history, no? Para at least hindi kayo kumbaga ma-assess nila ng maigi na, saglit, marami ng utang to, baka mahirapan na. Diba? Rin kumbaga iniisip naman po yung yung kapakanan natin. Kasi yung iba nagagalit, 'di ba na? Maaga naman ako nagbayad. Ba't di ako pinautang? Wag ko kayong magtaka doon kasi chine-check ko 'yan eh. 'Di ba? Ulitin ko po there's a gap po between disbursement date doon sa due date or doon sa araw kayo magbabayad. So yung gap na 'yon, maaari po kasi baka mamaya nakapanghiram kayo eh. So i-assist kayo nun ulit. Hindi ho po pwedeng hindi. Kasi kasama po yan sa credit process. Okay, tandaan po natin, meron ho tayong 5 C's of credit. Pero sa personal loan po kasi 3 lang ang ginagamit, yung character, capacity, and condition. Yung capital and collateral po pagka yung malakihan na yan. Okay, so yun po yung pinagbabasihan. May sabi nga ho sa inyo, yun po talagang mga lending, financing at banks na talagang legitimate yung tamang proseso ang sinusunod, wala ho tayong problema doon kasi iniisip po ang kapakanan nun. Hindi ho kagaya nitong mga bugok at abusadong online lending apps, wala. Talagang pautang lang ng pautang yan. And most probably, hindi yan submitting entity ng CIC. Kaya yan, bigay lang ng bigay. Magulat ho kayo pagka ganun, matakot na kayo. O pagka ganun po, mag-isip na kayo ng doble. Lalo kung auto-disburse, ibalik nyo na lamang po agad, i-dokumento ninyo. Kasi, pagka yung mga auto-disburse na yan, most probably ang fly-by-night yan. Sabi ko nga ho sa inyo, may 3 po yan, na dapat meron sila. Yung lisensya po para maging incorporated, yung pong certificate of authority, tsaka po kung yan ay OLA, yung pinag-uusapan natin, dapat po yan kasama sa recorded online lending platform. Isa po ang mawala dyan, yan, hindi ho tayo, kumbaga sigurado dyan. Malamang yan, fly-by-night po yan. Kaya po, yun dun sa mga auto-disburse, matakot na kayo dun. Nervousing kayo. Kaya paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, i-check nyo po yung reviews, yung mga comments. Magbasa po tayo ng terms and condition yung sa website. Para alam natin kung ano ba yung mga patakaran po nila. Di po ba? Kasi yan, sasabihin ko sa inyo, pag na-download nyo na yan, at kayo nagsimula ng mag-apply, automatic yan, di-disburse sa inyo pag nalaman po, yung inyong number is connected sa e-wallet, todas na kayo. Doon na po magsisimula ang sakit ng ulo ninyo. Kaya kung ako sa inyo, yung mga ganon, auto-disburse, matakot na ho kayo doon. Kung ako sa inyo, balik nyo na lamang po. Pero wag nyo ibabalik na manghingi kayo ng number sa kanila, hindi po. Kasi sa apps, meron po yung reference number, balik nyo ho kagad. Okay, kasi pag hindi nyo binalik agad yan, talaga namang katakot-takot na kawalang yaan po mangyayari. Pero ito sasabihin ko sa inyo, hindi yung ibig sabihin na binalik nyo, matatapos ang problema ninyo. Hindi ho. Sabi ko nga sa inyo, walang yahoo yung mga yan. Walang sinasanto yung mga bugok na yan. Kahit sabihin mo may cease and desist yung mga bugok na yan, tuloy ang pangwawalang yan. Kaya ho, iba yung ingat po tayo. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panunod sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na ito, ibitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.